Tama lang yung ginawa mo, sabi ni Rosen. Sumulyap ako sa kanya. Hindi ko na makitang mabuti ang ekspresyong binibigay niya dahil bumabahan na ang luha ko sa gilid ng mga mata. Hindi siya tumitingin sa akin. Diretso lang ang titig niya sa kalsada habang umiiyak ako dito ng sobra-sobra. Rina, hindi rin naman kayo bagay. Magkaiba ang mundo nyo. That's a fact. Dagdag niya. Umiyak na yata ako mula Alegria hanggang Manila. Kahit na nakatulog ako sa kalagitnaan ng biyahe, pagkagising ko, basa pa rin ng luha ang mga pisngi ko. Kinusot ko ang mga mata ko. Halos makalimutan ko kung anong nangyari pagkagising ko. Bakit masakit ang puso ko? Bakit masakit at namamaga ang mga mata ko? At bakit ako nandito? Rosen, inamin ba sa iyo ni Zoe ang lahat ng ito? Tanong na bumabagabag sa akin pag alis namin nag-Alegria. Oo, pero nalaman ko muna iyong bago niya inamin. Alam ko na nung una, confirmation na lang sa kanya ang hinihintay ko. Sumakit ulit ang dibdib ko. Damn, wait, you failed me. Pero nasasaktan pa rin ako sa nagawa ko sa kanya. Tuwing aalala ko ang mga mata niyang nagmamakaawa, parang ang sarap magpaloko. Parang ang sarap hayaan na lang siya sa mga gusto niyang gawin. Rina, you can't just leave. Sabay pokpok ni Cory sa cellphone kong matagal nang naka-off at lobat. Simula nang dumating ako sa Alegria hanggang ngayon, hindi ko pa rin na-charge iyon. Para saan pa? Natatakot akong magmakaawa si Wid sa akin at maluso yung inaalagaan kong inis at pagkamuhi. Corinne, ngumisi ako. I'm living for my dream. I'm gonna miss you so damn much. Sabay yakap ko sa kanya. Narinig kong sumingap si Rosen sa likuran ko. Kanina pa kasi siya nakahalokip-kip at pinapanood ang pagpukpok ni Corinne sa cellphone ko. Tinulak ako ni Corinne. No, you're not living for your dream. Rina, gusto mong tumakas kay Wade. Sumulyap siya kay Rosen at inirapan niya ito. Hindi ako tumakas. Tapos na ang pagkaharap namin. Tapos na ang laro kaya aalis na ako sa stage. Nagpatuloy ako sa pagliligpit ng mga damit. Ang hindi ko magets ay kung bakit mo sinabi sa kanyang nagkunwari ka lang. Warak na yung puso niya dahil sa nangyari. Mas wasak ang puso ko dahil niloko niya ako. Pero akala niya naloko siya. Iiwan mo siya at nagsisisi siya. Hindi ba mas wasak yon? Kasalanan niya. In the first place, dapat din niya ginamit si Rina. Galit na singit ni Rosen. Hindi niya ginamit si Rina, Rosen. Natigil ako sa pag-iimpake at napatingin sa kanila. Kung hindi niya ginamit, bakit sila na ngayon? Wala na kami, Rosen. Sambit ko. Kung ginamit niya si Rina, dapat nung una pa lang, nagpa-impress na siya. Pero simula pa lang, sinungitan niya na si Rina. That's because he chickened out. No, that's because he know it was wrong to use her. Kahit na, naging close sila, nagtagumpay pa rin siya. Mainit na nagkatitigan ang dalawa. Nanliit ang mga mata ni Corinne. May narealize naman ako sa sinabi ni Rosen. It was me all along. Ako yung may kasalanan ng lahat. He tried to get rid of me. Pero imbis na lumayo ako, nag-confuse ako sa kanyang may gusto ako. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na gusto ko siya. Na siya lang. Ngunit sa huli, ako rin ang bumawi. Pero ngayon, ikaw naman ang nagtagumpay. Panguling sinabi ni Corinne bago pumihit at umalis si Rosen sa harap namin. Umirap si Corinne at bumaling sa akin. You are going to regret this, Rina. Nakakatakot niya nguntag.
I won't. Gagawin ko ang lahat para mag-excel ako sa Paris ko rin. I'll chase my dream, not my love. Ang problema sa'yo ay tinanggi mo na ang nararamdaman mo sa kanya. Rosin's right. Pride is the only thing that's left of me. You think may natitira pa kay Wade ngayon? Wala nang pride. Wala ka na. Tingin mo ba nasa kanya pa rin ang puso niya? Kasi tingin ko nasa iyo na. At aalis ka pa? Paano niya mababawi yan? Umiling ako at nagsimulang mag-impake ng mga sapatos. It's not tangible ko rin. Pwede niyang bawiin anytime. Yun ay kung nasa akin nga yun. At kung nasa iyo nga, at tuloy na nung nalaman mo, anong gagawin mo? Regret? Useless. Umiling siya at pinanood na lang ako sa pag-iimpake ko. You better not regret this, Reyna. Nangatog ang tuhod ko at narinig ko ang malakas na pintig ng puso ko. Nasa airport na kami. Umalis na ako agad para hindi na magbago ang isip ko. Isa pa, nagsimula na ang pasukan sa kanila. Lit na nga akong pumasok pero nagawan ng paraan ni Daddy. Hinagkan ako ni Corinne. Halos mahulog yung suot kong aviators sa higpit ng yakap niya. Uuwi ka ba pag Pasko? Tanong niya. Not sure, Corinne. Nakita kong namuo ang mga luha sa mata niya. Agad niyang pinunasan ang mga ito. Ang OA mo naman. Si Wade lang naman ang tinatakbuhan mo. Bakit pati ako naiiwan? Tumawa ako at niyakap siya. Uuwi naman si Noah next week. Napangiti ko siya sa impormasyong ito. Nga lang, si Rosin titigil sa pag-aaral ng isang semester para magliwaliw sa Paris kasama ko. Uuwi din siya next year. Pero ako, siguro saka na pag may napatunayan na ako sa passion kong ito. Ngumiti ako pero hindi ko maiwasang damin ang kirot sa puso ko. Yes, this is my passion. Siguro maganda na rin yung nangyari sa amin ni Wade. Milestone na lang siya na nalagpasan ko. Yung tipong pagkatapos ng onos, babalik akong mas malakas na tao. Nagkibit balikat si Corinne at ngumisi pa rin kahit may luha sa mga mata niya. Ma'am, tawag na po kayo ng kapatid mo. Kanina pa siya on board. Hindi na kasi sumama si Dashiell pabalik ng Paris dahil may emergency sa isang barko namin. Okay. Sabay tango ko sa bodyguard ni Rosin. Niyakap ko ulit si Corinne at nung kumalas ako sa pagkakayakap ko sa kanya, doon ko naramdaman kung ano ang iiwan ko dito. Kung sana noon ko palang iniwan ang Manila. Okay pa sana. Si Corinne lang naman ang mamimiss ko. Yung pamilya ko na paniguradong bibisita sa akin sa Paris ng madalas. Yun nga lang, ngayon may iba na akong mamimiss. Wala akong karapatang mangulila sa kanya. I left him. But it's better to live than to be left. Tumabi ako sa naka-headphones at naka-aviators din na kapatid ko. Bahagyang pumilig ang ulo niya sa beat ng music. Ready? Ngumisi siya. Hindi ko mawari kung dilat ba siya o nakapikit. O whatever. Humilig ako sa upuan at sinubukang maging okay kahit na ang tanging laman ng utak ko ay siya. Yung iiwan ko dito. You know what? Sa wakas ay nagsalita si Rosin nang nag-take off na ang eroplano. Napahawak ako sa upuan ko. What? Sigaw ko sa kalagitnaan ng take off. Natatakot ka bang tama si Corinne? Tanong niya nang nasa himpapawid na ang eroplano. Napatingin ako kay Rosin. Na mahal ka nga ni Wade na hindi kanya pinaglaruan? Nanlaki ang mga mata ko. May iniisip pala siyang ganito? I mean, buong akala kong buong buo ang loob niya sa pag-aakusa kay Wade na manggagamit. Buong akala ko walang bahid ng pagdududa. Like it was a matter of life and death. Sa sobrang daming salita ang gusto kong sabihin kay Rosin,
Hindi ko na alam kung alin ang uunahin ko. Kaya ang tanging nagawa ko na lang ay tumunganga sa kanya. Ngumisi siya at hinawakan ng labi niya. Why Rina? Kung totoo yung nararamdaman ni Wade sa'yo, alin ang pipiliin mo? Yung offer ng pangarap mo o yung pag-ibig niyang nakakulong sa bukid ng alegria? Nag-flash flood ng mga alaala at kung ano-ano pang mga scenes sa otak ko. Oo nga Rina, alin ang pipiliin mo? Alin ang mas matimbang? Si Wade. Sumimangot si Rosen. Kaya mas bagay na umalis ka kaysa pumirmi ka doon. That's love dangerous. What's wrong with loving Wade? Bumunot ako ng malalim na hininga. Anyway, huli naman na ang lahat. Nasaktan ko na siya. At hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang paniwalaan. It's all over. We're done. Sumandal ako sa upuan ko at napahawak sa puso. Damn Wade, kulong-gulo na talaga ako. Sising-sisi, but it's too late. This is your constant Rina. Constant kang magiging Elizalde. Hindi ka bagay sa bukid. Hindi ka bagay lokohin. Nakatatak na yan sa dugo natin. Sabi na Rosen pagkalapag ng eroplano sa Paris. Ang sakit ng katawan ko at pagod ako sa biyahe. Kaya wala akong ginawa kundi mag-stretch. Agad kaming sinalubong ni Noah at ang kanyang kaibigan na si Liam. Rina Elizalde. Sabay spread niya sa mga braso niya. Sinalubong niya ako ng ngiting nagpapaalala sa akin sa taong dahilan kung bakit ako lumayo. Pumirmi ang titig ko sa pisngi niya. Hinawakan niya ang pisngi niyang may dimple. He smirked. The dimple? Narinig kong sumingap si Rosen sa likuran ko. Hindi ka ba yayakap sa akin? Naghihintay si Liam sa yakap ko. Niyakap ko siya pero saglit lang. I missed you. Tumawa siya. Don't you miss me? Of course, I missed you Liam Madrigal. Sagot kong marahan sa kanya. Kumindot siya kay Noah. Mas sweet pala ako sa cold mong kuya. Tumawa siya at nakita kong lumitaw ang ngisi ni Noah. Rina, pupunta si na mommy at daddy dito next week to check on you to. Tumangaw ako at bumaling sa dimple ni Liam.